Ang ating po pag-aaralan, kinuha ko po sa text, Matthew chapter 5, verse 3, Pinoy version. Sabi diyan, blessed ang mga taong walang inaasahan except ang Diyos. Kasi ang kaharian ng langit ay para sa kanila. Hallelujah. Tayo po lahat ay yumukot manalangin. Ama namin sa langit, marami pong salamat, O Diyos, sa pagsama niyo po sa amin sa lugar na ito. Sa pagyakap po sa bawat isa na napipigati, napapagod, O Diyos. Maraming salamat sa kalakasan at kapahingahan na binibigay mo dulot ng iyong presensya. O Diyos, hinihingi ko ang iyong pangunguna sa gawain na to, sa paghahayag ng iyong salita, kayo po ang mahayag, itago niyo po ko sa inyong likuran. Ihanda niyo, O Lord, ang aming mga puso sa pagpasok ng iyong salita. Ihanda mo, Panginoon, ang mga kapatid ko na tumanggap at makita ang mga kapahayagan na sa iyo lamang nagmumula. Kayo magbigay ng kapahingahan, encouragement at kalakasan sa mga kapatid kong ito, Diyos. Marami pong salamat sa inyo pong lahat ng papurit pagsamba. Sa pangalan ni Jesus at lahat ay magsabi ng Amen! Hallelujah! Hallelujah! I so love that part sa Matthew 5 verse 3, yung version na yan ng Pinoy version. Na sa English kasi medyo hindi ganyan yung dating eh. Pero dyan sa part na yan, sa version na yan, blessed ang mga taong wala nang inaasahan kundi ang Diyos. Kasi ang kaharian daw ng langit ay para sa kanila. Narinig ko nga eh, sabi, pag once na born again daw po tayo, kasi namatay nga tayo, tama po ba? Namatay sa dati natin pagkatao at tayo po yung muling nabuhay. So, dapat po yung ating pagiging born again ay talagang nabura. Totally 100% lahat ng mga dati nating pagkatao. Ultimo yung mga kalakasan at mga inaasahan natin. Hindi pwedeng na-born again tayo pero bit pa rin natin yung mga dati nating kaisipan, bit pa rin natin yung mga dati nating paniniwala, mga dati nating ugali, mga dati nating ginagawa. Sabi nga, unless a kernel fall into the ground, saka lang daw siya dadami. So ganoon din po sa atin. God is expecting us, nung tayo po ay naging born again, God is expecting us na wala na po tayong ibang aasahan kundi siya at siya lamang. Sabi nga sa Jeremiah, cursed is the man who trusts in man, but blessed daw ang mga taong sa Diyos nagtitiwala. So ngayon po, ang pag-aaralan natin, ito po yung mga aral na pwede nating makuha sa isang Bible character. And di na po natin patatagalin. Ang title po natin is Lessons from the Life of Rahab. Hallelujah. Kilala niyo po ba si Rahab? Amen. Sige, para sa hindi po nakakilala sa kanya, basahin po muna natin yung isang mahaba-haba, pero basahin lang naman natin. So simulan po natin sa Joshua chapter 2 po ito. Buhat sa kampo ng Sitim, si Josue na anak ni Nun ay nagpadala ng 2 espiya. Ito yung papasok na po sila ng Jericho. Ito yung magsisimula na yung war. Yung mag-i-ignite na yung talagang totoong laban ng mga Israelita. So nagpadala muna ulit ng espiya si Joshua, papasok ng Jericho. Sila'y pinagbilinan niya ng ganito, pumunta kayo sa lupain ng Kanaan, manmanan ninyo ito lalong-lalo na ang lungsod ng Jericho. Pumunta nga sila roon at tumuloy sa bahay ni Rahab, isang babaeng nagbebenta ng panandaliang aliw. At doon sila nagpalipas ng gabi. So, prostitute po. Nakaabot sa kaalaman ng hari ng Jericho ang balita na may mga espiyang Israelita na nakapasok sa bayan ng gabing iyon. Kaya't ang hari ay nagpadala ng sugo kay Rahab at ipinasabi, ilabas mo ang mga lalaking nasa bahay mo. Naparito ang mga yan upang lihim na magsiyasat sa ating lupain. Ngunit itinago ni Rahab ang 2 at pagkatapos ay ganito ang isinagot. Nasusundan niyo po? Mayroon nga pong mga lalaking nakituloy sa amin, ngunit hindi ko po alam kung taga saan sila. Umalis po sila nang isasara na ang pintuan ng lungsod bago kumagat ang dilim. Hindi ko po natanong kung saan sila papunta, ngunit kung hahabulin ninyo agad ay aabutan pa ninyo. Next. Sa itaas ng bubong niya, pinatago ang 2 espiya at tinabunan ng mga tangkay ng lino na isinalansan niya roon. Hinahabol nga ng mga tauhan ng hari ang 2 espiya hanggang sa tawiran ng ilog.
Hordan. Pagkalabas ng mga umahabol, isinara ang pinto ng lungsod. Bago natulog ang mga espiya, umakyat si Rahab sa bubong at sinabi sa kanila, alam kong ibinigay na sa inyo ni Yahweh ang lupaing ito at ang mga taga rito'y takot na takot sa inyo. Nabalitaan namin kung paanong pinatuyo ni Yahweh ang dagat na pula nang kayo'y tumawid galing sa Ehipto. Nalaman din namin na pinatay ninyo sina Sihon at Og, mga hari ng mga Amoreo sa silangan ng Hordan, at nilipol ang kanilang mga hukbo. Kinilabutan kami nang marinig ang mga balitang iyon. Natakot kaming humarap sa inyo sapagkat si Yahweh na inyong Diyos ay Diyos ng langit at ng lupa. Kaya ngayon ipangako ninyo sa ngalan ni Yahweh na hindi ninyo gagawan ng masama ang aking sambahayan, alang-alang sa pagtulong kong ito sa inyo. Bigyan ninyo ako ng isang katibayang ililigtas ka ninyo ang aking ama't ina, ang aking mga kapatid, at ang kanilang mga pamilya, katibayang hindi nyo kami hahayaang mapatay. Sinabi sa kanya ng mga espiya, ang buhay namin ang garantiya sa buhay ninyo. Huwag mo lang ipagsasabi ang pakay namin dito. Ipinapangako naming walang masamang mangyayari sa inyo kapag ibinigay na sa amin ni Yahweh ang lupaing ito. 15. Nakakabit sa pader ng lungsod ang bahay ni Rahab. Kaya't buhat sa kanyang bintanay, inihugos niya sa labas ng lungsod ang dalawang espiya. So sa Wall of Jericho, may mga bahay po doon. So ayon sa culture and sa history, yung mga nakatira po doon sa wall, sila yung mga mahihirap. Parang doon yung squatter nila. Mga bahay po doon sa mga wall ng Jericho. So yung bintana niya, dungaw na doon sa labas. So yun na. So naglagay siya sa lungsod, nagbaba siya ng tali. Ngunit bago sila umalis, sila pinagbilinan niya ng ganito. Pumunta muna kayo sa kabululan at magtago kayo roon ng 3 araw upang hindi kayo makita ng mga tauhan ng hari. Kapag nakabalik na sila sa lungsod, saka na kayo lumakad. 17. Sinabi naman sa kanya ng dalawa, tutuparin namin ang aming pangako alang-alang sa iyo. Kailangan gawin mo ito. Pagbalik namin para sakupin ng inyong lungsod, ilawit mo ang pulang lubid na ito sa bintanang aming bababaan, scarlet cord. Tipunin mo ang iyong bahay, ang iyong ama't ina, ang iyong mga kapatid at buong angkan ng iyong ama. Hindi kami mananagot kung may lumabas ng bahay at mapatay. Ngunit pananagutan namin kapag may nasaktan sa sino mang nasa loob ng bahay. Subalit, kapag pinagsabi mo itong ating pinag-usapan, huwag mo nang asahan ang pangako namin sa iyo. 21, last. Pumayag ang babae, pagkatapos ay pinaalis na ang mga espiya. Pagkatapos, itinali niya sa labas ng bintana ang lubid na pula. Hallelujah. Thank you, Lord, sa iyong salta. Ang haba, no? So, yun po yung storya niyan. So, after ng mga ilang panahon dyan, alam niyo naman yung storya ng Jericho March. Tama po ba? Yung nag-march sila ng 6 na araw, paikot sa Jericho, at nung 7 araw, sila ay sumigaw ng malakas, natumba ang wall of Jericho, bumagsak ang buong wall, maliban sa doon sa part ng bahay ni Rahab. Ang galing nun, hanggang ngayon, may nakatayo doon, sabi ba doon daw yung bahay ni Rahab. Okay? So, ilang puntos lang po ito? 3 puntos lang po. Super bilis lang. Para mabilis po nating, para tatatak sa mga puso natin. Number 1, divine setup. Naniniwala ba kayo that God, lahat talagang, He is orchestrating everything. God is a sovereign God. Kaya niyang gawin ang lahat ng gusto niyang gawin, lahat ng kalooban niya, kaya niyang gawin. At itong nangyaring ito kay Rahab is a divine setup. Hindi nagkataon lang na doon sa bahay niya nakituloy ang 2 espiya. Talagang lahat ng ginagawa ng Panginoon ay merong purpose sa buhay. Pumunta nga sila roon, sabi doon sa verse 1, at tumuloy sa bahay ni Rahab ay isang babaeng nagbebenta ng panandaliang aliw. At doon sila nagpalipas ng gabi. Sa dinami-dami ng bahay doon sa Jericho na yon, bakit kaya doon pa sa bahay ni Rahab sila tumuloy? Alam naman natin bilang isang prostitute, bilang isang nagbebenta ng aliw sa panahon nila. So si Rahab yung pinakamababa ang tingin ng mga tao doon. Hopeless, bago pa nga sila salakayin kahit hindi pa dumating ang mga Israelita, na isang katayuan na ng buhay si Rahab, na hopeless na, napagod, kakatrabaho, nandidiri na sa sarili.
Alam mo, minsan sa pinakamadilim na parte ng buhay natin, kumikilos ang liwanag ng Diyos. Minsan sa mga times na parang gulong-gulo ka na. Yung mga times na parang iniwang ka na ng mundo, minsan parang feeling mo iniwang ka na rin ng Diyos. Pero minsan kadalasan doon pa kumikilos si God. Minsan magtatanong kayo, bakit kaya ganito nangyayari sa buhay ko? Pagod, physical, pagod, emotional, pagod, spiritual. I want rest, Lord. But sometimes God is pushing us. God is putting us into a position na talagang sisigaw ka na lang. Minsan God is putting us in the position of hopelessness para makita ang totoong hope. Minsan pinupush tayo ni Lord na maubos lahat ng mga inaasahan natin sa mundo in order for us na talagang wala nang makita kundi siya at siya lamang. No wonder, kaya nga yung mga Israelites, they wandered sa wilderness ng 40 years. Tayo kasi mga tao, ang tataas ng pride natin. Ang tataas ng tingin natin sa sarili natin. Feeling natin lahat kaya natin, abot ng ating abilidad, ng ating talino, ng ating pera, ng ating kakayanan. Kaya hirap na hirap lumapit sa Panginoong Diyos. Tapos sisisihin natin si God. Hindi naman totoo yan, Diyos na yan eh. Paano mo sabing hindi totoo, hindi ka nga lumalapit? Totoo. Galit na galit ka sa mga tao sa paligid mo dahil wala nang tumutulong sa'yo. But in the first place, did you ask help from God? Pero si Lord, ang maganda rito talaga sa mga tao talaga na may takot sa Kanya, sa mga tao na talaga naghahanap sa Kanya, God will make a way. Alam ni Lord kung sino yung mga tao na talagang may takot sa Kanya. Alam ng Diyos kung sino yung mga tao na talagang handa nang sumuko sa Kanya. Ayan ang katotohanan dyan. Remember the Samaritan woman? Talagang sinadya ng Panginoong Jesus na siya ay puntahan kahit hindi sila dumalakad papuntang Samaria. And this woman, this Rahab, sinner malamang, syempre. Gentile pa. Gentile na, sinner pa. Pero sabi niya, para sa mga taong may takot sa Diyos, anong sabi niya doon sa dalawang espiya? Bago natulog yung mga espiya, sinabi ni Rahab sa bubong, alam kong binigay na sa inyo ni Yahweh ang lupain ito, mga taga rito'y takot at takot sa inyo. Mga taga rito, lahat sila takot, yes. Nabalitaan namin kung paano pinatuyo ni Yahweh. Alam nila yung ginawa. Naririnig nila yun. Wala bang Facebook nun, pero yung balita nun, putok na putok. Grabe dati. Alam nila na merong isang bayan na nagmamarcha, na lahat ng masagasaan ng bayang ito talagang natatalo. Alam nila yung balitang yun. Tinalo nila sila, Sihon at Og. Ang sabi, kinilabutan kami nang marinig ang mga balitang yun. Natakot kaming humarap sa inyo. Pero yung phrase na yan, sapagkat si Yahweh na inyong Diyos ay Diyos ng langit at ng lupa. That is a confession coming from Rahab. Dahil hindi naman siya Hudyo. But that moment, she believed that the Lord of these Jews is the one and only true God. Hindi naniniwala yung mga Canaanites dyan. But this woman believed. Natakot sila. Alam mo, tanong mo yung sarili mo, takot ka pa ba sa Diyos? Hindi ko makakalimutan lagi yan. Yung sinasabi ni Nanay Ason dati. Pag ang takot sa Diyos na ang nawala sa'yo. Pag ang takot sa Diyos na ang nawala sa'yo, simula na talaga ng pagbagsak mo. Pwedeng nagsisimba ka pa pero wala ka ng takot sa Diyos. Baka kala mo, Kristiyano ka pa kasi makanta ka pa ng Christian song, nag-pray ka pa, pero wala ka ng takot sa Diyos. Kaya ngayon ipinangako ninyo sa ngalan ni Yahweh. See, yung mga lumalabas sa bibig ni Rahab, a Gentile woman, he's confessing the name of the Lord, Yahweh, na hindi nyo gagawan ng masama aking sambayan alang-alang sa pagtulong ko sa inyo. She believed. Talagang pinagtagpo ng Panginoong Diyos ang pagkakataon na yun. Sa dinami-dami ng tao doon sa Jericho, alam ng God na merong isang babae doon na naniniwala sa Kanya. So ganun po talaga yun.
God is always in a divine setup. Yung mga setup sa buhay mo na hindi mo maintindihan kung bakit nangyayari. Tingnan mo si Abraham. Mayaman naman siya. Wala siyang kakulangan, pero paog asawa niya. So talagang mga setup ni Lord yan eh. Hinahayaan ng God mangyari. Because dahil doon sa kabaogan ng asawa niya, nagamit niya ng gusto si Abraham. Hindi dahil sa kayamanan, hindi dahil sa kalakasan, doon sa senaryong iyon. Si Joseph, 17 years. 17 years siya na naghirap ng gusto bago siya naging governor ng Egypt. It was a setup. Isipin mo yun. Itinapon sa balon, papatayin ng mga kapatid. Ang sama sa loob talaga. Pero sabi niya sa bandang dulo, nung nagkakita-kita na sila ng mga kapatid niya, huwag kayong matakot. Diyos ang nagdala sa akin dito upang ihanda. Oh, thank you, Lord. So in your life, church, maaaring nag-iisip at nagtataka ka rin, ano nangyari sa buhay ko? Hanggang dito na lang ba talaga ako? Wait ka lang. Just keep on trusting God. Mapalad, blessed ang tao raw na walang ibang inaasahan kundi ang Diyos. David, ganun din. Daniel, ganun din. Yung mga apostol. At lalong-lalo naman si Pablo. Pablo is a Pharisee. Persecutor pa ng Christians. But on his road, binulag ng Diyos para makakita. Set up. Talagang may set up na ginagawa ang Diyos sa bawat isa. Kaya, steady mo yung puso mo. Sabi mo sa katabi mo, steady your heart. Tiwala ka sa Diyos. Sa akin, sa sarili ko. Totoo. I've been asking God. Lagi ko sinishare to pag may youth service eh. Yung buhay ko, sa totoo lang. Sabi ko, matalino naman ako, nag-aaral ako. Pero Lord, bakit magiging Christian din naman pala ako, Lord, someday? Bakit hindi pa dati nung bata-bata pa ako? Bakit hindi pa dati nung bago ko i-give up yung mga pag-aaral ko, bago ko nagloko ng gusto, tatanggapin din naman pala kita, Lord, yung mga question ko dati. Bakit hinayaan mo pa, Lord, na ang lalala pa ng mga... Ayun yung mga questions ko before, na alam ko yung sagot ngayon. Kasi one day pala, God will call me and use me para maging pastor, tagapaghayag ng kanyang salita. So whatever it is, church, relax ka lang. Ikaw, sa sarili mo, hindi mo alam but God is preparing you. God is preparing you to launch you into something big. To launch us into something big. This church, ito nangyayari. Everything has a purpose. Bakit bago kunin ni Lord si Pastor Lobby, hindi niya muna kinuha hanggat hindi niya ma-startan yung gawain dito? Hallelujah. Set up na ginagawa ang Panginoon Diyos. But, number 2, it's only through Jesus, church. Ano sabi ng dalawang espiya sa kanya? No problem. No problem. Ililigtas namin kayo. Lahat ng mga request mo mangyayari. Pero sabi sa verse 17, now the men had said to her, this oath you made us swear will not be binding on us unless when we enter the land you have tied this scarlet cord in the window. Isang pulang lubid. And that scarlet cord is a picture of the Lord Jesus and His blood. Only through His blood. Parang Passover. Doon lamang sa mga may blood sa hamba ng door, ayun lang ang maliligtas. It doesn't matter kung mabuting tao o masamang tao ay nasa loob ng bahay, as long na may blood yung twinto, the angel of death will pass over the house. Hindi nakakatok yun at magsisensus. Oy, baka may naligaw na Egyptian dyan sa loob, ha? Basta may blood. Ganon din po yung scarlet cord. Sabi nila, pag sumugod kami, diyan sa may scarlet cord na yan, yung mga nasa loob ng bahay niyan, is tiyak maliligtas. Regardless. Tingin nyo ba magtatanong pa sila, oy, teka lang, kamag-anak ba kayo ni Rahab?
Bakit nandiyan kayo sa loob? Bakit nakikiyano kayo sa loob? Wala nang ganon. Basta nasa loob daw ng bahay, maliligtas. Ngayon, pag lumabas daw sa bahay, their blood is not on our hands, sabi. Pag lumabas sa shelter ng Panginoong Jesus, mana, sakto yung kanta natin, lilim pala dyan. Thank you, Lord. Hanggat nasa Panginoong Jesus tayo, only through Jesus, by grace. Sabi sa Ephesians chapter 2, verse 18 and 19, we were saved by grace. So yun na yung nangyari. Dumating na yung March of Jericho, bumagsak na yung wall, kabilin-bilin na Joshua doon sa dalawang spy. Sige, balikan nyo na sila Rahab doon. Paano kaya nalalaman kung nasa yung bahay ni Rahab? Doon sa may scarlet cord. Only through the blood of Jesus. Lahat po yun, yung setup na ginagawa ng Panginoon, pakinggan mo to, yung setup na ginagawa ng Diyos sa buhay natin, ma-achieve lang natin yan only through Jesus Christ. There is no other way. There is no other way. Not by our might, not by our strength. He is the way to heaven. The grace of God, grace and truth came through Jesus Christ. All of us are not deserving, yes, but because of Jesus. Yung mga past natin na hindi maganda, pinaglalakip-lakip ng Diyos. Alam ba natin yon? All of our past, all of our mga kabigatan, ginagawa ni Lord na magandang testimony ng buhay natin. And we know that in all things, God is working together all things for our good. For the good of those who love Him and are called according to His purpose. Thank you, God. So don't question God. Rather keep on trusting Him. Bakit sumasablay ang buhay ng mga Kristiyano? Kung may purpose namang maganda ang Diyos. Bakit sumasablay ang buhay ng maraming Kristiyano? Kung saved naman tayo through Jesus Christ. Bakit ang daming mga Christian nag-backslide? Bakit ang daming Christian bagsak ang buhay? Ang daming Christian depressed? Ang daming Christian oppressed? Ang daming Christian gusto na mag-give up? Ang daming Christian napapagod na? Una, because they're just doing it religiously na. Nakalimutan na that only through Jesus, nawala na si Jesus talaga. Religious na lang. Nakakapagod talaga. Habang wala pang pinagkakabisihan, habang wala pang trabaho, kaya nag-aaral pa lang, habang wala pa, simba-simba muna, tug-tug-tug-tug, kanta-kanta, ministry muna. Yung faith, ang taas pa kay Lord. Kasi maraming pinag-pray. Kasi ang daming gusto mangyari. Ang daming mga pangarap that only through you, Jesus. Pero naharap na sa totoong laban ng buhay. Naging busy na sa school, naging busy na sa work, binigyan na ng work, nakakuha na yung answered prayer. Si Lord ay naging option na lang. Si Lord Jesus nagiging option na lang ng buhay natin. Sabi, masyado ka nang busy sa kingdom, nakalimutan mo na yung king. Eh buti nga kung busy sa kingdom, nakakalimutan nga lahat eh. Ultimo kingdom, ultimo king. And that's the reality of life dito. Kasi nasanay tayo na makita mga bagay through our flesh. Through our eyes, through our emotions. Yung mga nararamdaman natin dito, totoong-totoo kasi yan na nakikita at nararamdaman natin. Kaya akala natin yun lang talaga yung buhay. Pag walang pera, nagutom, diskarte. Pag wala na diskarte, mababad trip, magagalit. Maaalala na lang ulit magsimba pag okay na ulit yung buhay. Kasi ang simba, nasa isip nila, is like, religiously lang na yung pagsisimba, parang kailangan basta makapagsimba tayo kahit sa loob naman is once a month, ganyan. At least makip ko pa rin. This is me keeping my calling and election sure. Hindi po ganun. Pag sinabing only through Jesus, ibig sabihin, we live. Ito yung pinag-aralan natin ng ating mga nakaraan. We live and we are walking in the path that Jesus has laid down for us. That's only through Jesus. Living in the Spirit. Si Jesus Christ, tao na buhay sa mundo, pero hindi po siya naglakad sa flesh. Alam niyo ba na yun? That is why kaya niya nagagawa yung mga milagrong bagay. Kaya naman siya victorious.
He's living in the Spirit. At sabi niya nung hinugasan niya yung paa ng mga disipulo niya, I have set this example for you to follow. Whether we believe it and we like it or not, ang tanging paraan para maging matagumpay tayong Kristiyano ay mamuhay kung paano nang buhay si Jesus. And that's a life through the Holy Spirit. Di ko makakalimutan yun, na-receive ko na message doon sa pinuntahan namin dati, nila Pastor Nicky. Si God nakikipag-fellowship lang sa spiritual realm. Only through the Spirit. Hey, listen. Kaya ka bagsak. Kasi lagi ka nabubuhay through the flesh. Kaya ang bilis mong tamaan ng emosyon, ang bilis mong magalit, ang bilis mong makagawa ng kasalanan, ang bilis mong matempt. Why? You're living in the flesh. And the flesh is weak. The Spirit is willing, the flesh is weak. Kaya sabi ni Pablo, live by the Spirit so that you will not gratify the desires of the sinful nature. Ayun po yung ibig sabihin nun. If you want to live only through Jesus, live kung paano siya nabuhay. Eto na, number 3. Dito ko tutuloy yun. Future secured. So divine setup through Jesus and now future secured. Sino rito mga secured na yung future? Amen. Only through Jesus. Ngayon, ito nga yung sabi. Jesus is the way. Yes. But we will never reach our destination just by staying in the way. Hey. We need to walk in the way. We need to walk in the path. Kaya maraming Kristiyano sabog. Sabi nga Jesus is the door. Wow, Jesus is the door. Pagkakita ro ng door, na-fall in love sa door. Tinanggal daw sa bisagra at inuwi yung door sa bahay. Ay, naku. Kung may door, ibig sabihin may papasukan. Tama, mali? Ay, naku. Many Christians stayed outside the door. Kaya, born-again Christian, tinanggap si Lord, pero hindi nagbabago buhay. Hindi nag-manifest ang power and authority ni Lord. Ang bilis tangayin. Tossed here and fro by the waves, sabi sa James. Ako, ever since, isa lang ang talagang prinsipyo ko sa pagiging Kristiyano Tawagin niyo na akong baliw o hindi. Pero dati pa, hindi ko po yung pinagyayabang. Pero ito po talaga yung prinsipyo ko sa pagiging Kristiyano. Yung sabi ng salita ng Diyos, that all things are possible to those who believe. Ang dali lang sabihin all things are possible. Ang ganda pakinggan, all things are possible to those who believe. But it will never have an effect kung huminto ka lang doon sa phrase na yan, all things are possible to those who believe. Kailangan mo malaman bakit walang imposible. Kaya walang imposible because the Spirit of God, the power of God dwells in us. And only then and only by then. Kaya nga sabi ni Jesus Christ sa Revelation I know your deeds. I know your works. Alam ko talaga nagpagal ka ng gusto. Alam ko nagpagod na pagod ka sa ministeryo. But I have this one thing against you. You have forgotten your first love. Dati love mo si Jesus Ngayon si Jesus entity na lang Dati talagang passionate ka kay Jesus Ngayon si Jesus part na lang ng, part na lang ng sa buhay mo. Buti nga walang Jesus sa pangalan ng church natin Hindi sabihin ko part na lang sa pangalan ng church. Na born again tayo, hindi tayo nagpalit ng religion.
It's not, ay nako, lagi natin sinasabi, proud na proud tayong sabihin, born again is not religion. It's a relationship to the Lord Jesus Christ. Di ba? Lagi natin sinasabi. But being a born again is not just religion, hindi lang basta relationship. Ito ay isang transformation na nangyayari sa mga totoong nakipag-isa sa Diyos. And the world will witness the transformed you. Kaya nga sinabi new creation. Ay, nako. Purihin ang Panginoon Diyos. So it's about time. Really, it's really about time for you to take this seriously. Totoo. Hindi naman na mahirap. Hindi nga pa mahirap ang requirements eh. Walang perang ilalabas. Walang effort na kailangan gawin. Oo. Save free nga raw po eh. We were saved by grace free. So niligtas tayo, yes, saving grace free. But you need to walk. Naniniwala ba kayo na may path talaga para sa ating mga Christians? Na meron talagang dapat tayong lakaran? Ewan ko sa inyo ewan ko po sa totoo lang, seryoso, tanong mo ang sarili mo, naniniwala ka ba talaga na meron talaga tayong dapat lakaran? O free for all? Tumanggap mo si Lord dito, as kanya-kanya, alam niyo yung kumpulan ng mga langgam na binuhusan ng nagkalat-kalat? Pwede bang ganun si Lord? Gather niyo yung mga Christians. Sharean niyo ng sharean. O pagka-share niyo, bahala na ulit kung saan sila malupalop mapunta. O share dito. Basta marami kayong na-sharean. Okay lang yun. Kaya pala tuwan-tuwa yung demonyo eh. Kasi share lang tayo ng share eh. Sharean nyo ng sharean. O sa mga jeep, patanggapin nyo ng patanggapin. Basta, mag-collecta kayo. Go and share. Hindi naman go and share ang utos eh. Go and make. So not just share. Pero ito na ngayon, this is the problem. How can you make a disciple if you yourself is not a disciple? So naisin po natin na maging disipulo ni Kristo. Hindi po mahirap, sa totoo lang. Gustuhin mo lang. Sabi ni Pablo, imitate me as I imitate Christ. Paano niya na-imitate si Christ? Sabi sa lahat ng naging apostol, si Pablo ang modern. Kasi yung mga 12 apostles daw, 12 disciples, face to face. Si Pablo daw, online. Ayan. Online siya, dinisipulo ng Panginoong Jesus eh. Totoo. Meaning to say, nothing is impossible to those who will believe. So first and foremost, what are you believing for? Ang dami mo kasing pinaniniwalaan muna eh. I believe, makakatapos ako sa pag-aaral. I believe, makakaroon ng magandang bahay at lupa. I believe. Pwede bang I believe muna? I believe in the Lord Jesus Christ, that He is my Savior, He is my King, He is my Master. Ano ibig sabihin pag tinawag mong master yung isang tao? Master. Ano ibig sabihin? Ngayon kasi, baliwala na sa atin saltang master naging saltang kanto na lang Master. Pag sinabi mong master, siya yung magtuturo sa'yo, tama? You are the apprentice, siya yung master. Whatever he is, ipapasa sa'yo. Kung anong meron siya, ipapasa sa'yo. Ay, nako. Di ba yung mga paborito nating mga anime? Hindi naman naging malakas yan automatic, nakatagpo sila ng master na nagturo sa kanila. Walang automatic na ganun. Si Ken Shinimura ng Samurai X, hindi naman magaling yun nung umpisa. Dinampot lang siya ng master niya, Totoy. Ay, nako. Ay, kaya, hindi pwedeng wala kang master. Sabi mo sa katabi mo, hindi pwedeng wala kang master. Hindi pwedeng wala kang master. Ay, nako.
Kaya ang Kristiyano, nananatiling mahina, walang master na sinusunod. Ay, nako. Kaya yung mga Christian, hindi powerful. Ano sabi ni Pablo sa Galatia 3? Nagsimula kayo sa Espiritu, pero bakit tinatapos nyo sa laman? Paano? Natuto ng onte. Hey, listen. Natuto ng onte. Nakontento sa konti. Nakontento sa konti. Gusto ko, Lord, yung sabi mo, Lord eh. Ang sabi kasi ni God, ni Jesus, sabi niya kasi, these things that I have done, you can do as well. And greater things you can do because I'm going to the Father. Hallelujah, Lord, we want that. Taas nga po yung kamay na gusto nun. Sa totoo lang po, yung gusto nun, Lord, we want that, God. Lord, we want it, God. Now desire it. Learn from the Master. Thank you, God. Oh, and only by then, your future will be secured. Ewan ko sa inyo, ha? Ewan ko, ha? Ayun ang totoong future secured. Yung natuto ka. So, hindi lang pala basta tinanggap mo si Lord, naging born again Christian ka. Ay, buti nga sana, pagkatanggap mo, na-deads ka na. O langit ka na. Hanggat di pa tayo kinukuha ni Lord, God is waiting for us. Lord, Master, I accept, Lord, your training. I accept your discipleship. I accept, Lord, I want to learn from you, God. Ay, nako. Are we really desiring to know those things? Or kontento na lang tayo na attend na lang? Kaya yung buhay natin, pinaglalaruan lang ng demonyo. Supposedly, wala ng power yung demonyo over us. Amen? Pero bakit yung mga demonyo pinagtitripan pa yung ibang Kristiyano? Supposedly wala. Ay nako. Kung alam mo lang kung ano yung binalik ng Diyos sa'yo nung tinanggap mo siya. Kung alam mo lang kung sino ka na ngayon. Hallelujah. Thank you, God. Thank you, God. So si Rahab, balik tayo kay Rahab. Do you believe that si Rahab na-secure yung future niya? Uy, grabe yan. Rahab did not stay in her past life. She completely follow and submit to the ways and culture of the Israelites. Believing, worshiping, and obeying the one and true God. Kinalimutan niya kung sino siya. Kinalimutan niya yung culture niya. Kinalimutan niya yung mga kung ano mang pinaniniwalaan niya. And he followed the way of this Israelite. Pastor! Sure ka ba dyan? Yes. Alam niyo po ba, sa genealogy ni Jesus Christ, pakinggan mo to sa genealogy ni Jesus Christ sa Matthew, puro pangalan yun, tama po ba? Di ba pag nag-start ulit tayo ng Bible journey, tamad na tamad tayong basahin. Kung pwede nang i-skip na yung Matthew 1, di ba? Dahil mga nag-i-skip ng Matthew 1 dyan. Alam ba natin, sa genealogy ni Jesus Christ sa Matthew chapter 1, only five na babae ang na-mention. Only 5. Sino-sino yan? Tamar, Rahab, Ruth, Bathsheba, and Mary. Only 5. And 4 of those, Gentiles. Grabe, no? At malala yung mga storya. Malala. Si Tamar, kilala niyo si Tamar. Si Tamar, siya po yung daughter-in-law ni Judah. O ano nangyari doon? Namatay yung asawa ni Tamar, hindi sila nagkaanak. Hindi siya pumayag, nagpanggap siyang prostitute. Inakit niya si Judah. Nagkaanak siya Judah sa kanya. Tamar. Then ayan na nga. Si Rahab, tingnan natin nga. Verse 4. Ram, the father of Aminadab, the father of Nashon, Nashon, the father of Salmon, Salmon, the father of Boaz, whose mother was
Rahab! Alam mo ba, according to the Bible scholars, ano pang asawa ni Rahab? Si Salmon eh. According to the Bible scholars, Salmon ay isa doon sa 2 spies. So, baka nagkaroon sila ng love at first sight. Hallelujah. Grabe. At hindi lang basta na part naging Israelite, hindi lang siya nakapangasawa ng Israelita. Sa lahi pa niya, yung anak ni Rahab, si Boaz. Do you know Boaz? Si Boaz, yung mayaman na nag-redeem kay Ruth. Si Boaz, na pangasawa ni Ruth. Sinong anak ni Boaz at ni Ruth? Si Obed, na siya namang tatay ni Jesse, na tatay ni David. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, God. Grabe ka mag-move. Grabe ka talaga, Lord. Grabe ka mag-set up! God! Bigay mo na kayo sa Lord! Woo! So maybe, andito ka sa part ng buhay mo na magulo pa. Hindi mo pa naiintindihan. Parang talo. Pwede bang ipangako mo sa sarili mo? Magtitiwala ka sa Diyos. Hanggang dulo itiwala mo sa Diyos. Hanggat hindi mo nakikita kung ano talaga yung inihahanda niya sa iyo. No one knows. No one knows. Kaya ang sarap mag-worship kay God. Ang sarap magpuri sa Kanya kasi alam mo may ginagawa siya sa buhay mo. Hindi dahil bad trip yung nangyayari sa buhay mo ngayon ay kinalimutan ka na ng Diyos. Hindi po totoo yan. Hanggat kaya mo magtiwala at maniwala. Huwag ka naman sumuko sa gitna. No? Huwag ka naman bumitaw sa gitna. Hanggat nagtitiwala ka sa Diyos. Sabi ko nga, habang nag-aantay, hanggat nagtitiwala, lakaran lang po natin ang lakaran. Yung inihanda ni God sa atin. Di ba sabi niya sa Psalm 23 verse 3? I will walk in the paths of righteousness for His name's sake. Hallelujah. You let me walk in the paths of righteousness. Meaning to say, may path talaga. Ngayon, kung ang gusto mo madaling buhay, kung gusto mo hayahay na buhay, meron din pong daan papunta dyan. Di ba sabi naman ni Jesus? Malawak ang daan papuntang impyerno. And many choose that path. So talagang sa path na to ni Jesus, talaga namang may pagde-deny ng sarili, talaga namang may tatanggalin mo yung mga dapat mong tanggalin. At sa path na to, hindi pwedeng hindi Holy Spirit ang nangunguna sa atin. Hindi natin alam yung path eh. Nalalaman lang natin yung landas sa gabay ng banal na Espiritu. Kaya maraming Christian lost because they're not walking na Holy Spirit ang nangunguna. Suntok sa buwan, gawin lahat ng gawin, subukin ang lahat ng subukin, baka makatama. Hindi po ganun. Si Lord hindi po sumusuntok sa buwan. Always may target. Always talagang may plano si Lord, may destinasyon. Ang hirap, lahat gusto mong subukan. Eh kung manahimik ka na mag-pray ka ng gusto kay Lord, ay nako. Naalala ko na naman tuloy yung sabi ng Holy Spirit, I will receive him and you will continue the fire. Natakot ako dun eh. Natakot na challenge eh. Kasi si Pastor Lobby, bago siya mamatay, sinabi niya sa amin ang gusto yung routine niya eh. 1 hour a day, nag-pray. 1 hour a day, nagbabasa Bible. Grabe naman, kaya kita mo naman anointing naman. Totoo. Siguro it's about time na talagang naisin natin, ay nako,
Hindi, pastor, hindi ako pwede diyan. May trabaho ako, busy ako. Hindi ako pwedeng mag-pray ng ganyang kahaba. Hindi ako pwedeng mag-dwell sa spirit lagi. Kasi kausap ko mga flesh. Hindi po ganun yun. Jesus Christ din naman eh. So, siguraduhin po natin sa araw-araw ng buhay natin, sa pagsimula pa lang, sa umaga pa lang, top in na po tayo sa presence ng Diyos. Pwede ba yun? Ay, ewan ko sa inyo. Ang hirap kasi sa atin minsan pagkagising, ang unang hanap natin, ligo, toothbrush, damit. Top in agad sa presence ni Lord. Sanayin po natin. Sanayin natin ang banal na spirito ang nangunguna at gabay natin. Sabi nga ang totoong born again, hindi na raw po problema para sa kanya ang kasalanan. Ewan ko sa inyo Hindi na big deal sa kanya ang kasalanan sa totoong talagang born again. Alam mo bakit? Kasi ang totoong born again na mabuhay sa banal na spirito. At hindi po imposibleng mag-lead ang Holy Spirit papunta sa mga kasalanan. Imposibleng mag-lead ang Holy Spirit palayo sa righteousness ng Diyos. Ay, yan ako. So, dapat alam po natin yun at maging aminado tayo sa mga sarili natin that the moment na talagang sablay tayo, those are the moments that we step outside. Na tayo, flesh ang pinauna natin, pinairal natin. Pwede ba yun? Admit natin. Kasi kung di natin bababay sarili natin, pride yun eh. Totoo naman. Imposible naman na nagkasala ka na pinangunahan ka naman ng Espiritu. Imposible! Imposibleng nangupit ka, imposibleng nagnakaw ka, pumatay ka, o whatever sin na alam mo. Imposible. Naandun ka sa presence ng Holy Spirit. Imposible yun. Ewan ko sa inyo. So, a true born-again Christian na pinangungunahan ng banal na Espiritu, hindi na po issue sa kanya yung sin. No? Hindi mo na kailangan bantayan kasi talagang andyan yung lakad natin. So, thank you, Lord. May natutunan po tayo ngayong gabi. So, in conclusion po, umasa ng lubusan sa pag-ibig ng Diyos. Isuko at ipagkatiwala ang iyong buong buhay. Ay, nako. Ano po talaga nasuko mo na sa Diyos? Hindi kasi pwedeng part lang ng buhay mo, sinuko mo sa Diyos eh. Kaya talaga struggle Christian ka eh. Pag sinuko mo. Meron pa ba sumuko na kalahating katawan lang ang nakasuko? Pwede ba sumuko ka sa pulis na isang kamay lang ibibigay mo? Pag sinabi mo suko, suko. At ipagkatiwala ang iyong buong buhay. Sumunod at lakaran ang bagong buhay. Sabi mo nga sa katabi mo, magbagong buhay ka na. Ilala ko buhay mo, magbagong buhay ka na. Hindi, totoo. Pwede palang maging Christian na tayo ng matagal na panahon, pero hindi pa rin nilalakaran yung bagong buhay na binigay ng Diyos. Pwede pala yun. Pwede pala na, ayun nga sabi, dun sa 5 stages na pinreach ni Pastor Nicky. Baka nanatili lang tayo dun sa part ng pagiging born again. Hindi nagmamature. Hindi nagle-level up. Baka nag-level up hanggang dun lang sa babes in Christ. Why? Hindi gustong lakaran yung gustong ng Diyos na lakaran niya. Tingin niyo ba, pag nag-mature tayo in Christ, naging matured sons of God tayo, tingin niyo ba talo tayo? Sa tingin mo ba talo ka pag nag-mature ka kay Lord? No! Ay nako, how I wish and how I pray to see many matured Christians. Especially in LCC, Lord. Panginoon, gawin mong matured sons of God yung mga taga-LCC. Totoo. Sin will not be an issue. Factions will not be an issue. Insecurities will never be an issue.
Wala nang magiging samahan ng loob doon. Wala nang magiging away-away, galit-galit doon kung lahat matured sons of God. Wala nang matampuhin. Wala nang balat sibuyas. So, church, makiisa po tayo sa desire ng simbahan na ito. That we grow into the maturity sa pamamagitan ng Panginoong Jesus, being our Lord, Savior, Master, and King. Hallelujah. Palakpakan mo natin si Lord. Thank you, God. Let's pray. Father God in heaven, Lord, we thank you, God. Thank you, Lord, for these reminders that you have given us. Na hindi mo lang kami, Lord, basta niligtas, O Diyos. Pero Panginoon, binalik mo sa amin ang kapangyarihan ng original na pagkakalikha mo sa amin, Panginoon. Marami pong salamat. Dalangin ko, Panginoon, ang bawat isa sa loob ng simbahan na ito nakarinig ng iyong salita. Magkaroon po kami ng pagnanasa na tuluyan, Panginoon, ng lakharan ng inihanda mong landas para sa amin. Papunta sa iyong maturity, Panginoon, para magamit mo kami mightily. Magawa namin, Lord, mga nagawa ng Panginoong Jesus dito sa lupang ito. Marami pong salamat. Holy Spirit, Panginoon, manguna ka sa amin. Kayo ang manguna, Lord. We let you. Hinahayaan namin, binibigyan ka namin ng permiso, Banal na Espiritu, na ang manguna sa buhay ng bawat isa. Marami pong salamat, O Diyos. Thank you, Lord, for these words. Thank you, God, for the correction, for the encouragement, for the rebuke, for the teaching. Thank you, God. Turuan mo pa kami, Panginoon. We want to know more about you. We want to become your disciple, Lord Jesus. Marami pong salamat, O Diyos, sa inyo pong lahat ng kapurihan. In Jesus' name, hallelujah. Amen. To God be the glory po.